Hello there, Aquarius sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of August for Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Aquarius, hindi lahat ng Aquarius maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Aquarius sign, especially sa love reading. So takes what resonates and leave the rest. So, gagawin ko kasi is love reading and career and finances. Take note, Aquarius, hindi ibig sabihin maka-resonate kayo sa love reading, dapat magre-resonate din talaga kayo sa career and finances. So, whether magre-resonate kayo sa love reading and hindi kayo magre-resonate sa career and finances, that's okay. Magre-resonate kayo sa career and finances and not sa love reading, and that's totally fine. Just takes what resonates, okay? So Aquarius, let's start. I'm going to pull an oracle card, Island Time Wellness Oracle card for the situation this August love reading sa mga Aquarius. Healthy choices, making healthy choices in love, in life, self-love, self-care, being happier. So this could be healthy choice in relationship or healthy choice to choose yourself. So, ano yung possible na gusto niyang sabihin sa'yo this month of August? I love you. Really, literally, I love you. So, sana all. Aquarius. So, let's see. Baka may darating ngayong August sa inyo at magpapa-inspired sa inyo. So, ano yung possible na pwedeng mangyayari this month of August? This month of August for Aquarius, nung possible na dadating this month of August. Oh, past person. Bakit past person? Gusto ko ng new one. Past person ang babalik sa'yo. Hindi pa siya naka-move on talaga from you, Capricorn. This is the past person. So, hindi siya naka-move on from you and babalik siya to offer you a new beginning. So, this could be your ex-husband because this is the King of Pentacles. So, this could be an Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. So, ito kasi siya could be a husband because this is a matured energy or husband energy. So, mag-o-offer siya sa'yo ng new beginning and love, commitment. Siguro dumating talaga sa point na naging cold yung connection ninyong dalawa. Feeling empty, like feeling wala na. Kasi wala na nawasak na kayo nitong person na to. Naghiwalay na kayo. Andun ka na nga sa point na parang matatanggap mo na at almost mag-move on ka na talaga dito eh. So, babalik siya. Dahil, of course, mahal ka pa niya, kaya nga I love you. Hindi pa siya naka-move on from you. So, okay.
na-realize niya talaga, bakit I love you? Kasi na-realize niya talaga na mahal ka niya. Sa dami siguro ng pinagdaanan ninyong dalawa, na-realize niya na ikaw pa rin talaga yung mahal niya. But, meron kayong issue, cheating dito before na nalaman mo. Kaisa din to sa dahilan kung bakit kayo dahan-dahan nawasak nitong person na to. So, nalaman mo. But yet, come to realize bakit I love you pa din. Because, na-realize niya na mahal niyo pa rin talaga yung isa't isa or mahal ka pa rin talaga niya. Naniniwala pa din siya sa pagmamahalan ninyo. Siguro nung naghiwalay sila noon, siguro niloko lang siya noon or naghiwalay sila doon niya na-realize na hindi pa talaga siya naka-move on from you, hindi niya ginusto yung umalis siya sa sitwasyon, sa relasyon ninyo. Na-realize niya yung lahat-lahat ng yun nung wala na sila. Halos hindi siya nakakatulog sa gabi thinking about you, na bakit pa ako umalis, bakit ko pa ginawa yun, bakit ko pinaramdam sa kanya yun. So, bumalik siya para ayusin ang lahat. Or babalik siya this month of August para ayusin ang lahat. So, Aquarius, magdadalawang isip. Parang magti-think twice ka dito. Or mako-confuse ka. Bakit pa siya bumalik? Nagmo-move on. Nagmo-move on na sana ako eh. So, bakit pa siya bumalik? Anong gusto niyang mangyari? Tutuparin niya ba yung pangako niya? Mga ganong mga bagay. So, mapapa-question ka talaga dito. But then, I think, Aquarius, you will going to observe this person. Hindi mo siya ipupush away. Parang, feeling ko maayos din kayo eh. Neto, kumbaga makipag-usap ka din sa kanya, papakinggan mo siya sa mga explanation niya. And there is a possibility nga baka magkakaayos kayo. Ito na siguro yung sinasabing, this could be a healthy choice when it comes into love and life. Because there is a possibility of reconciliation dito sa inyong dalawa in the near future or this month of August. May decision kasi na mangyayari dito. But this not easy decision kasi mako-confuse ka pa eh. Kumbaga maiisip mo pa. Tama ba itong ginawa ko? Okay ba itong gagawin ko? Mga ganong mga bagay. So siguro i-observe mo muna siguro talaga tong person na to. Ito naman yung feeling mo dito eh. So, ibig sabihin, kung ito yung feeling mo, may feeling ka pa din na willing ka pa rin talaga tanggapin siya. So, yung nararamdaman niya naman kasi dito is, he still like you. Nandyan pa yung attraction, hindi nawala yung attraction. And dumating sa point nung nasa soul searching siya, ikaw yung naisipan niya, ikaw yung iniisip niya, that gusto niyang ayusin to towards the right path. So, nung time siguro nung, di ba, nagloko siya and wala na sila, na-realize niya ikaw na you are someone different or special sa kanya. Kaya he wanted to talk to you, he wanted to offer you new beginning. Because na-realize niya na hindi ko ginusto yung nangyari sa amin dalawa. And I wanted to offer her, Aquarius, a new beginning, a commitment. And siguro mag-sorry na din sa mga nangyayari. And even to reconcile, mga ganong mga bagay, kakausapin ka talaga ng person na to. Ayusin, tuldukan yung mga dapat tuldukan. Yun yung nararamdaman niya. Pinag-isipan niya to ng mabuti bago siya magpatuloy talaga na bumalik sa'yo. So, let's see for the possible outcome.
Okay, for the outcome, possible outcome, this could be in the near future, um, hmm, matatanggap mo siya ulit. Tatanggapin mo tong person na to ulit. But Aquarius, there is a possibility of like, hindi siya ganun kadali. Kumbaga, sabihin natin na tatanggapin mo siya, magiging maayos na kayo, and you live happily ever after, no? While you were together, again, might be sa mga bagong araw ng pagbabalikan ninyo, hindi to madali kasi maiisip mo yung mga nangyari. Overthinker kaya si Aquarius. So, parang mababalik sa'yo yung mga scenario, what happened before. Medyo mahihirapan ka. Lalo na if you're far away from each other. Kasi nakikita ko dito yung malayo kayo or LDR kayo. So, pwede din. Pwede din namang hindi. Pwedeng sabihin natin na while mag-isa ka, naiisip mo yung mga nangyari. So, parang nasa point na a bit guarded ka pa sa una. So, sabihin natin, napatawad mo na, nagkabalikan na kayo, nagka-okay na kayo, pero pigil ka pa sa pag-share. Like, hindi ka katulad na before. Like, you are very open, you are very into your relationship or something. Parang pigil ka pa sa mga pwedeng mangyari, sa mga nangyayari, or sa mga isi-share mo sa person na to. But then, yung love nandyan, hindi natanggal yun. So, siguro come to the point na darating yung araw, darating yung mga araw, magiging komportable ka din ulit sa person na to. Kasi nakikita ko sa inyong dalawa yung progress ng relationship. Nakita ko yung victory in a way, and this is the progress of the relationship ninyo. Kasi itong person kasi na to, parang magkakaroon kasi sa inyo ng mga ideas, and you're going to support each other, mababalik yung harmony ng pagmamahalan ninyong dalawa, magpapatuloy talaga siya na gumawa ng action para sa inyong dalawa. So, like I said, mababalik din yung, hindi naman yung tiwala, pero hindi masyado sa tiwala, pero yung closeness siguro kahit papano mababalik siya. Pero hindi sabihin na malilimutan mo yung ginawa niya. Sometimes maalala mo din yung mga nagawa niya, pero nakadepende din kasi to sa person mo kung paano niya i-handle to. Kasi dapat he or she should understand sa mga napagdaanan mo before sa kanya, and dapat gagawin niya yung best niya na hindi mo man to makakalimutan, pero hindi mo na to mamamind in the future dahil sa mas masaya na kayo this time. So, let's go for your career and finances, Aquarius. Wait lang. Career and finances. For Aquarius. Career and finances. For Aquarius. Travel. Okay. Etong career and finances mo is parang may kilalaman to sa partner mo. Business. So, baka magpaplano kayo mag-business. Okay? But as I said, hindi kailangan na maka-resonate ka with the love to resonate here. Okay? It's okay
di kayo makaresonate doon, makaresonate kayo dito, and it's totally okay. Nakikita ko lang kasi dito, yung parang may travel na mangyayari, baka magkita kayo nito in the near future, in the future, to pursue your goals together as mag-business kayo. Kasi nakikita ko dito, this is your person, as I said, na supportive siya sa ano man yung mga plano, goal mo sa buhay. So, parang nandyan siya para sa'yo. Siguro, may mga plano kayo pag-usapan about business, kaya mangyayari to. Siguro, andun lang sa point na kung hindi pa man to mangyayari, nasa plan pa lang siya kasi hindi pa enough yung money. Kumbaga, kulang pa. Marami pang gastusin. So, hindi pa talaga pwedeng matupad to. Pero nakikita ko naman dito is pwedeng magiging business partner kayong dalawa. Nagpaplano kayo about this dalawa. Dalawa kayo. And itong opportunity na to. So definitely in the future, in the near future, tatapusan mo yung either kontrata mo to pursue this business with your partner, with your person. Well, nakikita ko naman yung kahit papano yung success or magandang pag-uumpisa nitong business mo or career mo. Pero sasabihin ko lang dito is kailangan ninyong mag-ipon talaga. Kumbaga, wag nyong hayaan na gastos lang kayo ng gastos. So, kailangan nyo ding isipin na mag-ipon para palaguin kung ano man yung business niyo, ano man yung career niyo, ano man yung papasukin mo. Especially ikaw, Aquarius, na investment ba or ano man, para mas palalaguin pa. Or kailangan mo din talaga dito na makapag-ipon if gusto mong matupad yung plano mo or goal mo sa buhay. Let's just not include your partner here because this is about you, Aquarius. So, para matupad mo yung gusto mong mangyari. Dahil nakikita ko dito yung money mo. Hindi ka magastos, pero feeling ko may mga ginagastusan ka. Something important as well. But you really need to focus on saving money and also stop then siguro magpautang at mangutang. Could be either magpautang or mangutang para lesser na instead of iipunin mo yun, pinambabayad mo sa utang. So, instead of iipunin mo yun o pinapautang mo tapos hindi ka din babayaran. So, iwasan mo yung mga ganun. Mas maganda yung mag-ipon para may celebration, ibig sabihin, makukuha mo yung goal mo, matutupad mo yung gusto mong mangyari in the future. Or kung kasama man dito yung partner mo, then okay, kasama siya. So, yun. Let's go for your finances. So, sa finances naman, medyo tagilid tayo sa finances. Hindi siya ganun ka sobra, hindi ka ganun ka okay when it comes into finances ngayon, sa ngayon lang to. Medyo tagilid talaga siya. Mararamdaman mo yung failing pagdating sa finances. Pero, nakikita ko naman sa'yo, Aquarius, that hindi ka gumigive up. Nasa iyo na alam ko, pagsubok lang to, pagdadaanan ko lang to, and maayos ko din to. So, parang iniisip mo dito, kung papasok ako sa negosyo, maaayos din ang lahat. You know what you are doing. You believe in what you want. Kaya, you will going to manifest that in the future na, you know, na mangyayari to. Darating yung araw, maayos din ang lahat. Hindi din ako mamomblema sa pera. So, maganda yung ganun, yung paniniwala mo sa sarili mo because you will going to manifest that one day. Meron ako nakita ditong answered prayer when it comes into money, like manifestation. Sa manifestation,
Hindi talaga imposible. I always, hindi naman daily, pero I always manifest. Once I manifest something what I want, specifically, however, nakukuha ko yun. Something that I know na kaya kong kunin. Hindi ko naman minamanifest yung alam kong mahirap kong kunin. Kasi mahirap mo din siya makuha talaga. So, it takes a lot of time. So, I only manifest the things that I know na kaya kong kunin, na I want that like instantly, or I want that to happen. So, totoo yung manifestation if you would just going to try and magpo-focus lang kayo, siseryosohin nyo lang. Yung iba kasi, hindi nila nakukuha yung manifestation or hindi nila namamanifest yung gusto nila. Dahil sa minsan, try-try lang, hindi naman seryoso yung ginagawa nila. Hindi kasi yung manifestation, hindi naman kasi yan sabihin na, I manifest, eto, mayayaman ako. Walang nangyayari. Kasi hindi naman ganun kadali yung manifestation, na ganun-ganun lang. When it comes into manifesting something that you want, kailangan mo mag-focus. Gagamitin mo yung um, imagination mo, or sabihin natin na utak mo, yung thoughts mo, to believe that it's already happening to you. Kumbaga, sometimes in manifestation, we are using meditation to manifest things. So, we used to not just imagine, but think that that is already happening to you. Nakukuha ko na yung gusto ko, hawak-hawak ko na yung gusto ko. And also yung emotion, ramdam ko yung happiness while nakukuha ko yung gusto ko. And thank you. You are very thankful and grateful na nakuha mo yun. Yung bang feeling mo, nandyan na sa'yo. Yung feeling yun ha. Ganun ka ka-focus dapat mag-manifest. Hindi yung basta, ma-manifest ako, gusto ko ng ganito. Then, inaantay mo. Wala naman nangyayari. Kasi manifestation, hindi mo siya dapat hintayin. You should always trust the process. Yun yung sinasabing trust the process. You should always trust the universe na ibibigay yun sa'yo. So, you need to forget what you manifest. So, kailangan talaga kakalimutan mo yun at magpakabisi ka and gagawin mo din yung best mo na makuha mo yun. Hindi ka mag-focus doon. Kapag magpakabisi ka lang, magtrabaho ka, gawin mo yung kabutihan, okay, sa paligid. Kasi if you are a wrong person, kung ikaw yung masamang tao ka, chismosa ka, judgmental ka, and ungrateful ka, and you manifest something, hindi mo talaga makukuha yan. Hindi yan ibibigay sa'yo. Unless that you are nakikita ng universe, ni God, na you are a kind person, you are a generous one, you have a lot of patience, you have a lot of parang sacrifices in life, and you still being grateful, sa konting blessing, thankful ka, yun, pwede ibibigay sa'yo yung manifestation na gusto mong ma-manifest. So, ganun yung manifest. Hindi siya ganun kadali lang mag-manifest. Okay? Gaya ng wish. Mag-wish ka, hindi din ganun ka mangyayari yung wish mo until sa you will not going to be someone worth it para sa wish mo. So, that is my reading for you, Aquarius. Thank you and God bless.